Daming LTO mga bossing oh. LTO. LTO ang malulupit. Sa patalim kumakapit. Gago! LTO ang malulupit. Sa patalim kumakapit kapag nagigipit. Woo! 8:49 ang oras natin mga kababayan. Samahan niyo akong muli sa aking biyahe papuntang trabaho syempre. So nandito tayo sa Muntinlupa. Good morning mga boss! Good morning sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa ibang bansa, yung ating mga kapatid na OFW. Kaya, kamusta ang inyong kalagayan mga bossing? Kamusta ang gera sa inyong lugar, yung mga nasa Middle East? So sana nasa mabuti kayong kalagayan. At alam naman natin na humupa na ang gera. So sana magtuloy-tuloy at sana wala ng mga susunod pang digmaan dahil hindi lang sila yung apektado, ano, yung mga nasa ibang bansa, apektado rin tayong nandito sa ating bayan dito sa Pilipinas dahil sa pagtaas ng gasolina, pagtaas ng mga bilihin, so apektado tayo. Kaya always pray guys na sana ay wala ng mga mangyari pang digmaan, na sana magkaroon na talaga ng mga tigil putukan. Ayan, sa mga lugar kung saan ay maraming pinag-aagawan. Hindi ko alam kung anong pinaglalaban ng bawat isa sa kanila. So, yun, marami ang nadadamay. Buti na lang at yung missiles ng Iran ay hindi tumama, no, sa Qatar. Dahil kung nagkataon baka mas marami pang maperwisyo, no? Baka mas marami pa ang madamay, or baka magtagal pa ang gera kung nagkataon, kung tumama sa kalupaan ang missiles na intercept ng militar na nakabase naman dito sa Qatar. So anyway, sana sa mga kababayan natin sa ibang bansa, mga OFWs, so ay nasa mabuting kalagayan, makauwi ng safe, at sana yung iba na magi-stay pa rin ay maging matagumpay sa kanilang mga pangarap sa buhay. Wala naman tayong ibang pangarap kaya tayo umaalis, di ba? Kundi kumita, makapagpadala ng pera sa Pilipinas. Yun nga lang, kung minsan ay mayroong talagang hindi pinapalad, umaalis ng malakas, pero pagbalik nakasilid na sa box, di ba? Maraming mga ganyan. So yun ang pinakamasakit. Kaya doon sa mga may magulang na nasa ibang bansa, may mga magulang na nasa iba't ibang sulok ng mundo na nakikipagsapalaran para buhayin, para makapagpadala ng konting salapi, sana ay maging practical kayo. Sana ay bigyan nyo ng importansya, no? Yung bawat 5 na ipinapadala sa inyo, sana ay maging magsipag,
Yan, di ba? Maraming mga ano kasi, mga anak ng OFW na akala mo kapag ka nasa ibang bansa yung magulang, akala mo piling mayaman. So maraming ganyan guys ha. So hindi po lahat ng nasa ibang bansa na ang magulang ay mapera. Lagi po natin tatandaan yan. So anyway, andito na tayo sa ibabaw na naman ng tulay ng San Pedro, Laguna. Ayan, nakikita na naman natin ang kapaligiran na napakaganda. Ang kalangitan na maaliwalas na pagdating ng bandang hapon ay nagwawaldas ng ulan. Kahapon grabe lakas ng ulan, kulog, kidlat. Pero buti na lang pagdating ng bandang gabi nawala din. Tumila din at nakauwi naman tayo ng safe at nakauwi tayo ng basa tuloy ng tuyo. So guys, kwento ko lang nung nakaraan nga pala, June 29, Sunday, last Sunday of the month of June, kami po ay nagkaroon ng ride together with Goryeo Rider Club. So kasama ko yung aking mga kaibigan, mga tropa, mga pinsan na isang grupo ng mga Goryeo Rider Club. So eto yan. Ayan, so may channel na rin po tayo dyan, Goryeo Rider Club. So please don't forget to subscribe this channel, no, para ma-monetize. So ayan, so nag-ride po kami Lokban, Quezon, Kamay ni Jesus. So yun. So may kwento ko lang sa inyo yung mga konting karanasan namin, no, sa ride na yan. Sobrang challenging ng aming biyahe guys. Sobrang hirap, sobrang anong tawag dito? Para kaming nasa adventure, para kaming sumuong sa isang napakalalaking alon na may kasamang bagyo. So sobrang saya kahit na medyo mahirap. Kasi yung ride na yon ay biglaan lang guys, napag-usapan sa isang inuman, hindi sinasadyang nagkatotoo at nagkaroon pa kami ng jersey jacket. Eto, ayan. So lahat ng yan ay nabuo sa kwentuhang lasing, ika nga. Pero kahit na ganun pa man, natuloy. Yun ang maganda doon, di ba? So, yun nga. Sa sobrang kagustuhan ng lahat na makarating sa Kamay ni Jesus, although hindi ko naman first time, pang 3 times ko na doon, pero marami po kaming kasama doon na first time. So talagang gusto nilang makarating. Pero sa kabila ng lahat, dumating yung time ng aming pag-meet up, which is 4 AM yung aming meet up. Pero hindi nangyari dahil sa lakas ng ulan. Pagising pa lang namin ng madaling araw, talagang bumubuhos na yung ulan. So doon pa lang guys, talagang sinubok na kami, no? So sinubok na kami na binless ni Lord. So parang sinusubukan kami kung tutuloy ba kami o hindi. Kasi kadalasan sa aming mga plano hindi natutuloy. Pero nung time na yon tuloy na, okay na, kami naman ay sinubukan kung itutuloy ba namin yung biyahe namin kahit na ganun kalakas yung ulan. So yun nga, dahil sa kagustuhan ng lahat, sabi nga rain or shine, tuloy ang laban. So sa madalit salita, natuloy po kami. Umalis kami ng Muntinlupa na bumubuhos ang ulan. And then nagkita-kita kami sa SM Santa Rosa. Pero hindi na nasunod yung 4 AM dahil nagkita-kita kami ng Santa Rosa yata sa may SM is almost 5 AM na ata or mag-aalas 6 na yata yun. Ang importante natuloy, no? So yun guys, may kwento ko lang, no? Nung nagra-ride na kami, sobrang haba ng aming binyahe. Kumbaga yung estimated time na dapat 1 oras at kalahati, humaba ng humaba. Umabot ng nasa 3 oras mahigit. Kasi meron kaming isang kasama na backride na walang kapote.
ng ulan na yon, sabi ko, napapaisip ako, sabi ko, itutuloy pa ba namin to? Kasi iniisip ko, yung walang kapote, kami okay lang kasi may kapote kami. So, iniisip ko, hindi ito malapit, napakalayo ng ating tatakbuhin, parang nasa 84 o 89 kilometers siya tayo. Tapos ganun katindi yung buhos ng ulan. So, ang tatalino naman ng aking kasama, kasi yung back ride at saka yung rider, merong isang kapote. So, ang ginawa nila, para hindi raw mabasa, yung pantaas ng kapote sinuot ng rider at din yung pambaba sinuot nung back ride, di ba? Hindi sila mababasa. So, nakakatuwa lang kasi hindi ko alam kung bakit nila naisip yun. So, yun nga, dumating yung time na nag-ride na kami. Hindi ako mapakali kasi ang isip ko palagi na andun sa kasama namin na back ride kasi hindi naman ganun kalapit, malayo, lalamigin siya. Tapos may time na pag huminto yung ulan, syempre matutuyuan siya ng damit. So, napakadelikado, magkakasakit. So, kaya kami napatagal, kaya medyo mabagal yung takbo namin. Bukod sa napakalakas ng buhos ng ulan, tuloy-tuloy, nagtitingin-tingin ako sa tabing kalsada nung mabibilan ng kapote. Kahit na, sabi ko, kahit na basang-basa na to, alam ko namang may pamalit, bibili pa rin. At yun, sa awa naman ng Panginoon, nakakita ko ng isang convenience store, which is yung Dali. Open na yung Dali that time, parang nasa alas 6 na yata, maliwanag na eh. So yun, nakakita ako ng Dali at nakabili ako ng kapote. At sakto naman, unang stop over namin para kumain. Yun, doon na siya nakapagpalit ng damit, tuyo, at nakapagsuot na rin ng kapote. And then yun, after ng aming breakfast, yun, naging maganda na yung biyahe namin. Pero, kumbaga naging tuloy-tuloy na. Pero yung ulan guys, is tuloy-tuloy pa rin, napakalakas, mas lalong lumalakas nung habang papalapit na kami sa Lucban, Quezon, sa Kamay ni Jesus. So tuloy-tuloy, pero sabi ko, narating na namin tong nagkarlan, nakalagpas na kami, halos mahay-hay na. Sabi ko, ngayon pa ba tayo susuko? Ngayon pa ba tayo aatras? Nandito na tayo, lahat tayo may kapote na. Kahit na basang-basa na ang lahat. So tinuloy namin. So talagang parang sinusubukan kami. Kasi pagdating namin dun sa lugar kung saan siguro mga 10 kilometers na lang bago dumating dun sa Kamay ni Jesus, biglang gumanda yung panahon guys. Yun, ang napakaganda. Biglang nawala yung ulan, medyo nagpakita yung haring araw. At yun, nakapagpalipad pa nga kami ng drone dun sa lugar na aming hinintuan dahil lahat kami nag-CR, yun. Basta nagpahinga, stop over, kwentuhan. At yun, bago kayo dumating doon, hanggang sa makarating nga kami doon sa Kamay ni Jesus, ang ganda ng panahon, uminit. Talagang na-enjoy namin lahat. Yung mga first timer doon sa Kamay ni Jesus, na-enjoy nila. Tuwan-tuwa sila. And then, yun, meron tayong mga videos. Balikan nyo na lang yung aking upload. Ayan, inisa-isa ko lahat yan. Nung per station, nung hanggang sa makarating kami doon sa tuktok, doon sa mismong kinalalagyan ni Jesus, yung nakadipa. Ayan. Lahat yan nakakuhanan ko ng video kung ano pa yung mga nandun. Para naman doon sa mga malalayong lugar na hindi makakapunta dito or hanggang sa mga balita na lang napapanood itong Kamay ni Jesus. So yan po yung mga nandun, yan po yung mga makikita ninyo doon. So di ba napakaganda, maraming mga matatanda, no? Hindi lang mga bata, ang daming matatanda na pumunta, na nandun, na naka-encounter namin, nakasalamuha namin. So lahat sila nag-enjoy, lahat sila masaya na nakarating doon. Hindi ko alam kung mga taga saan pa yung mga yon. At yun nga, ang gandahan din ng Kamay ni Jesus, hindi masyadong mahigpit.
So basta magpaalam ka lang sa mga gagawin mo, like magpapalipad ng drone. So napayagan din tayo. So talagang masaya yung ride namin. So 10 ng aking mga kasamahan. Maraming salamat sa mga naka-appreciate sa ating mga upload videos sa Facebook. Mayroon din ako, pero pang YouTube sana yun kaya lang ang bagal ng aking data kaya hindi ko may upload. Pero doon sa mga naka-subscribe kay J-Car Official, so mayroon din po kami channel, yun nga yung Goryeo Rider Club. So isang channel po yan namin ng grupo para magkaroon kami ng fund savings, no? Meron kaming plano yan sa mga gagawin namin na fund raising na yan. Magkakaroon kami ng savings at kapag nabuo na yan, so meron kaming gagawin na mga activities. So malay natin, di ba, dumating tayo dun sa point na magkakaroon kami ng mga charity. Tutulong tayo sa mga deserving na tulungan. Wow. So lalapit kami sa mga barangay at magtatanong-tanong kung sino yung pwedeng mabigyan ng konting tulong. So yan po yung aming pinaplano sa ngayon. Pero bago yan guys, please wag ninyong kalimutan mag-subscribe dito. Dito, yan Ayan. Goryeo Rider Club Team. So ito po yung aming channel ng aking mga kaibigan, mga tropa, mga pinsan, na kung saan hopefully sana ma-monetize at magkaroon ng revenue dahil isa po ito sa mapagkukulan namin ng pondo, no? At gusto ko lang ding ipaalam guys sa lahat na kung nakakapanood ka man ngayon, ito pong aming binuong channel na to o yung group ride namin o yung grupo ng Goryeo Rider Club hindi po namin binuo para magyabang, para mag-enjoy lang or para magpasikat, no? So may purpose po kami dito at yan po ay pag-uusap-usapan namin. Hindi lang kami makakuha ng free time sa ngayon kasi nga yung iba nasa barko pa, yung iba nasa ibang bansa, yung iba may trabaho. So ako naman hindi ako available ng Sunday. Nagkataon lang na nakakuha ako ng leave kaya nakasama ako last Sunday nung ride nga namin sa Lukban. Pero magagawa naman namin ng paraan to, no? So dito meron na kami na pag-usapan na every 15th of the month ay magkakaroon kami ng solicit. So para maging pondo, no? Para maging pondo. At maidagdag namin kahit papaano sa mga aming mga activity magagamit namin sa aming ride kung saan man. Pero hindi po kami madalas magra-ride dito guys. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, sobrang bihira po namin magkakasama-sama dito. So siguro maswerte na namin makapag-ride kami ng twice a year. Pero mag-upload pa rin po ako dito para kahit paano ay mayroong pumapasok na video dito sa channel ng Goryeo Rider Club. Okay. Yung ibang video ko dito sa J-Car Official, so pwede ko rin i-upload dito. Kaya sabi ko nga sa inyo, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe kung napadaan ka lang dito sa channel na to, Goryeo Rider Club. Please don't forget to subscribe guys dito sa channel na to para mabilis ma-monetize. At huwag kayong mag-alala kapag nagkaroon to ng revenue ay may tumatabag. Wait lang guys ha. So yun guys, may tumawag lang sa akin. Asa na ba tayo sa ating pinag-uusapan? Yun nga, no? Kapag hopefully ma-monetize tong channel ng Goryeo Rider Club, at yun nga sinasabi ko sa inyo, dito po kami kukuha ng ibang pondo namin na ipantutulong sa mga pwede naming matulungan. Okay? So yung group ride namin, so balikan nyo na lang yung aming upload